Alright guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay pupunta tayo sa PMVIC kasi magre-renew tayo ng motor natin. Ewan ko lang kung bukas na ngayon. Tapos sa ngayon, yung sitwasyon ng motor natin, okay naman siya, kompleto. May headlight tayo, may signal light, okay yung signal light niya, harap likod, kaliwa kanan. Yung mga preno natin, yung mga brake light natin, okay. Yung clutch natin, okay. Kasi sa PMVIC kasi guys is medyo stricto. Pag may problema yung mga wirings mo, hindi ka papasa doon. Like kung meron kang kulang na light, kahit lang yung tail light hindi gumagana, bagsak ka doon, di ba? Sa ibang smoke emission like SUK yata yung tawag doon sa may Abukay, doon parang hindi masyado stricto doon. Yung tipong papalsakan lang ng tubo yung tambucho mo, okay na. Sa PMVIC hindi po, i-check lahat. Kaya pag may problema yung motor mo, hindi ka pwede doon, di ba? Ewan ko kung meron silang branch sa ibang lugar. Basta dito sa Tacloban is ayan po yung ano nila, pangalan, PMVIC. Sa SUK madali lang doon. Madali lang doon, hindi yun aabutin ng ng mga 2 oras. Depende po sa tao, kung marami mas matagal. Yung problema lang doon, kailangan mo munang magpa-schedule. Ayun yung matagal doon. Schedule ka muna. Pero pag umabot na sa schedule mo, doon hindi na yung matagal. Kasi may schedule ka na, maghihintay ka na lang. Diba? Sa PMVIC, depende rin. Pero doon kasi, pagkasagsagan ng rehistro, like January, sigurado doon maraming tao. May number doon. May mga numbering. Kaya alam mo talaga kung kailan ka tatawagin, kung anong oras, di ba? Kasi may mga number, may mga priority number. Ayun yung doon sa PMVIC. Pero wala dong wala dong tawag na ito, wala dong schedule. Pag pumasok ka lang doon, tapos i-check yung motor mo, hintayin ka tawagin yung number mo, maghihintay ka at tawagin yung number mo. Kailangan yung susi ng motor mo nandun lang, nakapalsak. Kung maraming tao, pwede mong kunin. Pag natawag na yung number mo, tsaka may bibigay yung susi mo dun sa kukuha ng motor mo para dalhin dun sa pwesto ng sa checking area, diba? Kukunin nila yon, meron silang mga tao doon, kukunin nila. Ayun yung nangyayari doon, ayun yung sitwasyon doon. Pag natawag na yung number mo, kukunin yung susi ng motor mo. Pagkatapos, ilalagay dun sa checking area. I-check yung mga lights, yung brake light, yung tail light, yung preno sa harap, sa likod, yung signal light, yung busina. Yan, i-check nila yan. Lahat i-check. Kaya kailangan maganda yung mo, maganda yung sistema o sitwasyon ng motor mo. Kumbaga kailangan walang problema. Pagkatapos ma-check yung motor mo, babalik ka sa upuan. Hintay naman tawagin yung pangalan mo dun sa rehistro mo para magbayad. Pag nagbayad ka na, bibigay na sa'yo yung certificate o papel nung pagka ng motor mo, kung okay na siya, kung okay ba siya o hindi. Doon mo malalaman kung pasado. Sa baba may nakalagay doon na pass, diba? Yung parang yung dito sa motor ko, okay naman yung busina niya. Yung parang yung pinoproblema ko lang dito is yung switch niya.
kasi minsan pumapalya. Pero yung wirings nito okay. Ewan ko kung kailangan linisan yung switch natin, pero to okay naman to. Okay naman to. Kailangan lang siyang pindutin ng maayos, diba? Sa SUK, dyan sa Abukay, sa may Robinson North, SUK yata yung pangalan nun. Ayun yung sitwasyon naman sa kanila, papalsakin lang ng tubo yung motor mo, tapos picture kukunin yung yung tawag nito, yung chassis number mo, yung engine number mo, yung tipong kakarburan pa, diba? Sa PMBIC hindi, kasi nandun na yung nandun na yung engine number mo tsaka chassis number mo sa sa may ORCR mo nandun na, kaya i-print na lang nila yon. Kumbaga sila na bahala dun, magbibigay na lang sila sa'yo ng papel, okay na o hindi. Ayun yung sistema dun sa PMBIC. Sa PMBIC naman guys, kung nagtatanong kayo kung saan yan, dito yan sa may Diit, sa may harapan ng slaughter. Sa slaughter yan. Yung smoke emission nila is nagkakalawa ng 650. Tapos yung magagastos ka pa ng insurance, siyempre yung lagi nating ginagamit na insurance is standard insurance. Ayan yung paborito nating insurance, kasi sa motor nasa 300 to 350 lang, diba? Ayan yung lagi nating dyan tayo lagi nagpapagawa ng insurance, standard insurance. Simula pa nung Mio pa lang yung motor natin, ayan yung lagi nating kinukuha ng insurance. Traffic, kinailangan natin pumunta ng maaga. Ngayon is alas 7 pa lang. Kinailangan natin pumunta ng maaga para hindi tayo maabutan ng pinakamataas na number o priority number. Pero tingin ko yung mga ganitong buwan, May, siguro unti lang yung tao na ito lang, lalong lalo na kasi maaga pa, alas 7 pa lang Sana nga di masyado marami yung tao ngayon. Nagalit yung driver ng Bali pagkatapos pala natin magpa smoke emission guys, pupunta tayo ng standard, kukuha ng insurance. Pagkatapos pupunta na tayo sa LTO, diba? Ayun lang yung process ng pagpaparenew. Yan, dito na tayo. Kakaliwa tayo dito sa may malawak na kalsada. So yun guys, binigyan tayo ng motorcycle priority number. Bali, hintayin na lang natin tong tawagin para ma-check na yung motor natin. Iba na pala ngayon guys, kailangan muna magbayad bago tawagin. So guys, nandito tayo ngayon sa may PMBIC. Yan, ito yung checking area nila. Tapos iba na pala ngayon dito guys, kasi kailangan mo nang magbayad dito sa motorcycle transaction. Kaya papasok tayo guys para magbayad. Okay. Okay. Tara mo. 11. Logbook ka na sir. Tingnan sir, yung sarap yan. Kaya napilaan na panagpapit.
guys, tapos na tayo magbayad. Ayan. Bali, hintayin na lang natin tawagin yung ano natin, motor, tapos pipila tayo dito. Ayan, ayun yung mga checking area nila. Diba? So natin ipipila yung motor natin. Ito yung motor natin. Sabi doon is ano, hintayin na lang yung motor natin o yung pangalan natin tawagin. Ito. Diba? So, tara guys, update ko na lang kayo pag tatawagin na po yung motor natin. Boss, sticker. May Agustin shot oh. Shout out kay Leonardo Minjula, kay Lartobi. Basta sticker. Boss, sticker. May Agustin shot pa. Sanala. Yan ito. Sanala. Sticker ako. Thank you. Sin guys, ito pala yung motorcycle vehicle inspection system report nila. Yan, MVISR. Yan po. Pass po yung ano natin, yung pag smoke emission. Yan lahat. Di ba? Kompleto yan. Engine, hazard light, di ba? Yan. Pass. Mapapansin nyo, may X po sa may box niya, sa may box ng pass. So ibig sabihin yan po, pass po yung motor natin sa pag smoke emission o pasado po. So ngayon guys, pupunta na tayo sa standard insurance para kumuha ng insurance, tapos didiretso na tayo sa LTO. Okay? Let's go. So yun guys, pupunta na tayo ngayon sa standard insurance para kumuha ng insurance natin para sa motor natin. Sabi ng isa sa mga staff dun sa PMVIC pwede daw pala dun sa may sa may LTO Tacloban pag once na mag-renew ka. So subukan natin pumunta doon ngayon pagkatapos natin kuha ng insurance. Subukan natin pumunta doon kung pwede nga ba talaga. Kasi kung hindi pwede, sigurado i-refer tayo sa Palo. Yan, kakaliwa tayo dito sa sa may Santo Niño. Dito sa standard, sana 300 pa din para ayos. Yan, ito oh. Standard insurance. Update ko na lang kayo guys pagkatapos natin kumuha ng insurance. Okay? So yun guys, ayan po. Tapos na tayo magpa-insurance. Ayan, standard insurance. Bali po yung binayaran lang natin is 300.40 centavos. Diba? Yan. Ito yung ipapasa natin sa kanila doon sa LTO, insurance or CR, tapos smoke emission. Diba? Ito, copy natin to para sa motor natin. Okay? Pasok muna natin to dito. Bali ngayon guys is pupunta na tayo sa LTO para magparehistro. Kompleto na yung requirements natin.
saktong sakto eh, pwede dito sa Tacloban. Yun kasi yung sabi nung isa sa mga staff dun sa PMBIC, sana nga pwede para hindi na tayo pumunta sa Palo. Tsaka tamang tama to kasi magpapaschedule din naman tayo ng ano para sa plastic natin, sa lisensya natin, hindi na tayo magbabiyahe. Tapos ngayon maaga pa. Yung maganda nito is kung mamayang hapon yung schedule natin, para isang lakaran lang, isang absent lang, di ba? Ma-absent pa tayo para ano, maasikaso yung ano natin, renewal natin sa rehistro, di ba? Ganon ka-importante yung pag-renew. Unless naman kung kaya matapos ng before lunch, edi pumasok tayo ng ano, hapon. Sana pwede dito guys, para hindi na tayo bumiyahe ng Palo. Yung pila dito para sa pagpapaschedule ng lisensya sa pagkuha, sigurado ko marami. So yun guys, nandito na tayo sa LTO. Update ko na lang kayo guys pag ano, pag makuha na natin yung renewal natin sa rehistro. So yun guys, pauwi na tayo. Bale, tapos na natin may renew yung rehistro ng motor natin. Tapos yung sa license pala natin guys, since January tayo nag-renew ang lisensya natin, so nasa June pa natin makukuha yung plastic natin sa lisensya. Kasi yung lisensya natin ngayon is papel pa lang, temporary. Ayun yung sinasabi na pupunta ka sa LTO sa Tacloban para malaman kung kailan mo makukuha yung license mo na plastic. So ayun, nalaman natin sa guide pa lang, nakalagay doon June 1 to June 30, 2024 makukuha yung ano natin, yung license na plastic. So yun guys, ganun lang naman po kadali magpa-renew ng rehistro pag sa PMBIC po kayo pumunta o magpa-smoke emission. Okay, pumunta lang kayo guys sa PMBIC, mabilis lang doon, lalong lalo na pag hindi maraming tao. Doon talaga malalaman nyo kung kailan kayo tatawagin kasi meron kayong priority number. Saka hindi nyo na kailangan magpa-schedule, diba? Pwede kayong dumiretso doon para magpa-rehistro o kumuha ng smoke emission, diba? Yung binabayaran lang doon is 620. Pag sa standard insurance naman is 300. Pag sa LTO naman, yung babayaran nyo, nakadepende yan kung wala kayong penalty. Yung penalty nila is 120 pag meron kayong penalty na 1 year. Ewan ko lang kung may penalty kayo ng 1 year, 2 years, 3 years kung magdodoble o magtitriple yung 120 nyo. Pero kung basta kung meron kayong penalty, halimbawa hindi kayo nakapag-renew last year, yun, meron kayong penalty na 120. Okay, so yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. At ride safe po sa ating lahat. Peace out.